Ang mga aktor na sina Paolo Avellino at Gerald Anderson ay mga kilalang kapamilya stars na madalas na iniuugnay sa isa't isa sa usaping pampubliko tungkol sa kanilang mga profesional na karera at, paminsan-minsan, sa kanilang personal na buhay at mga nakaraang relasyon. Sino ba ang mas mayaman sa dalawa? Si Michael Paolo Lingbanan Avellino na ipinanganak noong May 13, 1988, ay isang lubos na kinikilalang Pilipinong aktor, modelo, at producer na kilala sa kanyang matitinding dramatic roles at versatility. Mula sa starstruck, umangat siya upang maging isang pangunahing aktor na kinilala ng mga kritiko. Kilala bilang isang powerhouse sa pag-arte, madalas siyang napapansin dahil sa kanyang tahimik na lakas sa mga pagganap at naging isa sa mga pinakagalang na aktor ng kanyang henerasyon. Nag-aral siya sa Baguio City SPED Center para sa elementarya, nag-aral sa University of Baguio Science High School, at nagtapos sa Baguio Patriotic High School. Nag-enroll siya sa Entrepreneurial Management sa St. Louis University sa Baguio City, ngunit umalis sa kanyang unang taon upang ituloy ang kanyang karera. Si Gerald Randolph Opsima Anderson Jr. na ipinanganak noong March 7, 1989, ay isang kilalang Pilipino-Amerikanong aktor, producer, at profesional na manlalaro ng basketball na kilala bilang Action Drama Prince. Sumikat siya sa pamamagitan ng Pinoy Big Brother Teen Edition noong 2006, at nakabuo ng matagumpay na 2 dekadang karera na may mga papel na kinilala ng mga kritiko. Natapos ni Gerald ang kanyang edukasyong elementarya sa San Antonio, Texas, bago lumipat sa Missouri at kalaunan ay bumalik sa Pilipinas sa edad na 14. Natapos niya ang kanyang high school sa General Santos City sa pamamagitan ng Alternative Learning System noong 2011, na nagbigay daan sa kanya upang ituloy ang kanyang karera sa showbiz. Siya ay aktibong miyembro ng Philippine Coast Guard Auxiliary, na may ranggong Auxiliary Captain noong November 2024. Natapos niya ang Soldier Skills Orientation Training upang maging isang Philippine Army Reservist na may rank of Private noong 2019. Si Paolo ay isa sa sought-after brand ambassador sa Pilipinas. Noong unang bahagi ng 2026, ang mga pangunahing pag-e-endorso ni Paolo ay lubhang nakatuon sa mga pakikipagtambalan kay Kim Chiu, kabilang ang Chowking mula March 2025 at Hello Melo Beauty Drink. Kinakatawan din niya ang Brilliant Medical Group mula March 2024, Hyundai, at dati na rin siyang lumabas sa mga promosyon para sa Berocca Philippines. Lumawak na ang kanyang mga brand association mula sa fast food hanggang sa mga beauty at automotive brand, na madalas na nakikinabang sa matibay niyang chemistry sa on-screen kasama si Kim Chiu. Nitong 2026, si Gerald ay isang kilalang brand ambassador sa Pilipinas, na ginagamit ang kanyang imahe bilang isang fit, action-oriented, at matatag na celebrity upang e-endorso ang mga brand tulad ng Rogan E Multivitamins at Leon Extra Strong Beer. Mayroon din siyang matibay na kaugnayan sa mga negosyong may kinalaman sa sports, kabilang ang pagiging presidente ng Got Game Philippines. Sa buong karera niya, naging Pal-Agian siyang endorser, lalo na para sa mga brand na binibigyang diin ang kanyang aktibo, atletiko, at leading man na imahe. Siya ay palaging napipili para sa mga brand na nangangailangan ng imaheng malakas, aktibo, at maaasahan, na malaki ang pag-asa sa kanyang reputasyon sa mga action role at sa kanyang hilig sa basketball. Pinalawak ni Paolo ang kanyang karera lampas sa pag-arte tungo sa negosyo, na nakatuon sa paggawa ng pelikula at sa industriya ng esports. Itinatag niya ang film company na WASD Films noong 2021, ang production company na ito ay naging bahagi sa co-production ng pelikulang Dito at Doon. Ito ay Outfit co-produces projects, focusing on independent and collaborative films. Isa rin siyang partner sa esports at streaming company na Lupon WXC. Nakipagsosyo siya sa lokal na personalidad sa esports na si Nico, Kuya Nick Nazario upang paunlarin ang esports company na ito,
na nakatuon sa pag-curate ng content, streaming, at pagbuo ng isang profesional na pasilidad para sa gaming. Aktibong nakikilahok si Paulo sa pagpapalawak ng mga oportunidad sa lokal na gaming scene at binanggit niya ang mga posibleng susunod na proyekto sa game development. Nitong 2026, si Paulo ay nagtatrabaho bilang isang self-managed freelance actor habang ipinagpapatuloy ang kanyang mga negosyo. As of 2026, pinalawak ni Gerald ang kanyang portfolio ng negosyo sa larangan ng hospitality at fitness, lalo na sa paglulunsad ng kanyang ikalawang resort, ang Trivera, sa Zambales. Isang bagong riverfront resort sa Cabangan, Zambales, na itinayo mula sa simula, na nagtatampok ng mga piniling kwarto at isang pool. Ang Trivera ay inilunsad niya noong April 2026. Ito ang kanyang ikalawang ari-arian sa lugar, na nag-aalok ng isang nature retreat, na nagtatampok ng mga modernong triangular na A-frame cabin, mahabang swimming pool, at mga pavilion na hango sa Bali, na layuning magbigay ng isang nakapapahingang bakasyonang may malasakit sa kalikasan. Siya rin ang may-ari ng Hayati Private Beach Resort at River Camp sa Zambales. Ang mga properties ng Hayati ni Gerald sa Botolan, Zambales, ay nag-aalok ng dalawang magkakaibang karanasan. Ang Hayati Private Beach Resort na binuksan noong 2020, ay isang eksklusibong beachfront na ari-arian na dinisenyo para sa mga pribadong grupo, na may pool at mga modernong amenity, samantalang ang Hayati River Camp na idinagdag noong 2022, ay para sa mga mahilig sa kalikasan na may camping, tanawin ng ilog, kayaking, at mas rustic na kapaligiran. Parehong matatagpuan sa Botolan, Zambales, at lubos na nakatuon sa privacy. The Third Floor Gym. Ang gym ay isang fitness gym at basketball training center na pag-aari niya nakilala bilang isang popular na lugar para sa high-intensity training ng mga celebrity sa Quezon City. Itinatag noong bandang 2019, mayroon itong kumpletong pasilidad para sa pag-eehersisyo, basketball court, at mula noon ay lumawak na rin sa mga bagong lokasyon, kabilang ang sa Mandaluyong. Third Floor Studios. Pinalawak ni Gerald ang kanyang The Third Floor brand mula sa isang fitness center tungo sa isang production company, ang Third Floor Studios, na nakipag-partner sa Reality Studios para sa mga proyekto sa pelikula at telebisyon pagsapit ng huling bahagi ng 2025. Ang bagong hakbang na ito ay tanda ng kanyang pagpasok sa pagpoproduce at pagdidirect, na may mga proyektong tulad ng kalahok sa 2025 Metro Manila Film Festival na, Reconnect. Sangkot din sa sports marketing sa pamamagitan ng Got Game Philippines. Siya ang president ng Got Game Philippines, isang inisyatibang may pag-endorso ng FIBA na inilunsad noong August 2024 at idinisenyo upang matuklasan at maipakita ang talento sa basketball sa pamamagitan ng mga tournaments and scouting talent. Ang bahay ni Paulo ay tumutukoy sa kanyang pribadong tirahan o townhouse sa Pasig na kanyang pinangangalagaan, lalo na nang pagsabihan niya ang mga individual na kumukuha ng hindi autorisadong mga larawan ng ari-arian noong February 2026. Naiiba ito sa kanyang kathang-isip na Countryside Hideout na inilalarawan sa pelikulang Fangirl. Noong February 2026, sinita ni Paulo ang mga taong ilang araw nang kumukuha ng mga larawan ng kanyang tahanan, na binigyang diin ang pangangailangan para sa privacy and respect for personal space. Mayroon din itong bahay sa Baguio na kanya din tinatago sa publiko. Si Paulo ay nagmamayari ng maraming mga motorcycle at sasakyan. Bilang brand ambassador ng Hyundai Motor Philippines mula noong 2024, malapit na iniuugnay si Paulo sa ilang modernong modelo ng Hyundai, at madalas niyang itinatampok ang mga ito bilang paborito niyang sasakyan para sa pang-araw-araw na gamit, pag-eehersisyo, at komportableng biyahe, at posibleng nagmamay-ari siya ng mga ito, kabilang ang Hyundai Santa Fe, itinampok bilang isang matapang, komportable, at stylish na SUV na ginagamit ng aktor. Hyundai Costin, isang premium na 7-seater na MPV, minivan, na may captain's chairs at automatic sliding doors, na pinuri na niya ng publiko.
Hyundai Tucson Hybrid, isang electrified SUV na ginagamit niya for daily errands and workouts. Hyundai Stargazer X, isang rugged crossover variant ng Stargazer MPV. Si Paulo ay kilalang mahilig sa malalaking motorsiklo at may koleksyong kinabibilangan ng Kawasaki Ninja ZX-10RR Winter Edition, BMW R9T, na nagtatampok ng German-engineered neo-retro motorcycle, Yamaha XSR 900, na isang neo-retro motorcycle. Nakita rin siyang nagmamaneho ng Norton Commando 961 MKII Cafe Racer. Ang bahay ni Gerald sa Quezon City ay inilalarawan bilang isang modernong, 3 palapag na bachelor pad na matatagpuan sa isang 312 metrong kwadradong ari-arian na dinisenyong maging panlalaki ngunit makulay at tampok sa bahay ang bakal, malalaking bintanang salamin, at pintuang pasukan na gawa sa Nara na sumasalamin sa isang personal, komportable, at maayos na dinisenyong espasyo. Kabilang sa bahay ang isang nakaw-ang silid para sa entertainment, isang lugar para sa koleksyon ng mga laruan na kotse at Ironman, at isang trampoline. Kilala si Gerald sa pagmamay-ari ng iba't ibang koleksyon ng mga sasakyan, kabilang ang matatibay na truck, sports car, at mga luxurious model, na madalas nagpapakita ng kanyang hilig sa mga sasakyang may temang automotive, basketball, at aksyon. Ang kanyang koleksyon ay mula sa mga pang-araw-araw na gamit na sasakyan hanggang sa mga espesyal na luxurious vehicle, kabilang ang mga kotse na ibinigay para sa kanyang mga proyekto at yaong personal niyang binili. Bilang ambasador ng Toyota, naiugnay siya sa all-new Toyota Vios, na inilarawan niya bilang madaling at masayang imaneho. Si Gerald ay isang masugid na mahilig sa motorsiklo at isang kilalang miyembro ng Drama Moto Club, isang grupo ng mga aktor na Pilipino na may iisang hilig sa pagmamaneho at mga pakikipagsapalaran sa dalawang gulong. Ang kanyang koleksyon at mga kagustuhan sa pagsakay ay higit na nakatuon sa mga high-performance na big bike, lalo na mula sa Yamaha, at madalas siyang sama-sama sa mga malalayong biyahe na may magagandang tanawin. As of 2026, tinatayang nasa pagitan ng $4 million hanggang $8 million, o humigit kumulang 230 million pesos hanggang 460 million pesos, ang net worth ni Paulo Avellino. Naitayo niya ang yaman na ito sa pamamagitan ng matagumpay na karera sa pag-arte, mga high-profile na endorsement, at mga negosyo sa paggawa ng pelikula at esports. Iba't ibang kasunduan sa mga luxurious at consumer brand na malaki ang ambag sa kanyang kita. Siya ay isang lubhang hinahangad na leading man sa telebisyon at pelikula, na kilala sa kanyang mga papel sa mga teleserye at pelikula. Ang kanyang karera, na nagsimula noong huling bahagi ng 2000s, ay nagbago mula sa mga reality talent show tungo sa pagiging isa sa mga pinakakilalang mukha sa entertainment industry sa Pilipinas. Si Gerald Anderson ay may tinatayang net worth na nasa pagitan ng $5 million hanggang $10 million, o humigit kumulang 290 million pesos hanggang 580 million pesos, ayon sa mga ulat ng industriya. Ang kanyang yaman ay naipon mula sa matagumpay at pangmatagalang karera sa pag-arte, mga endorsement, at mga negosyo bilang producer ng pelikula. Bagamat walang tiyak na publikong numero ang kanyang kabuuang net worth, ang kanyang matagal na pananatili sa industriya at matalinong pamamahala sa pera ang dahilan ng kanyang katatagan sa pinansyal. Si Gerald ay itinuturing na isa sa mga pinakamatagumpay at mayamang artista sa Pilipinas. Ang kanyang kayamanan ay nagmumula sa mahabang karera sa showbiz, mga matagumpay na negosyo, at mga investment sa real estate. Bukod sa pag-arte, siya ay isang aktibong Army Reservist.